Hello, good morning mga lalabs, mga bayots. Pag-uusapan po natin itong issue sa Pilipinas, no? Kulong si Bong. Si Bong Revilla, 19 hours ago, may warrant of arrest, no? Na inilabas ng Sandigang Bayan, no? Naglabas ng inilabas ng Sandigang Bayan ang na third division ang warrant of arrest laban kay Bong Revilla kaugnay ng kasong malversation through falsification of public documents. No bail ang nasabing kaso talagang. Nako po. Nauna pa si Bong ipakulong kaysa kay Bongbong. Naku po, talaga naman, oh. So, sumuko daw si Bong Revilla. So, ito yung pahayag ng kanyang anak na si Jolo Revilla. Sabi dito, 2 hours ago sa ang balita ngayon, pagsuko ng ama, pagpapakita ng tiwala sa institusyong legal sa ilalim ng Marcos Jr. Admin ayon kay Jolo Revilla. Naglabas ng pahayag si Jolo Revilla hinggil sa naging desisyon ng kanyang ama na si Ramon Bong Revilla Jr. na voluntaryong humarap sa mga otoridad kaugnay ng mga kasong kinakaharap nito. So, no bail, talagang kulong. Ay, Ayon kay Jolo Revilla, malinaw na sinadya ang naging hakbang ng kanyang ama upang direktang harapin ang mga paratang at ipakita ang tiwala nito sa sistema ng hustisya. Ang desisyon ng aking ama na voluntaryong sumuko sa mga otoridad ay isang sinadyang hakbang upang direktang mga paratang at ipakita ang kanyang tiwala sa ating mga institusyong legal. So, paano na yun, Jolo? Di ba, kamakailan, di ba may mga interview sa kanya, mga lalabs, mga bayots na sinabi ni Jolo Revilla, last year yun eh. Nasa ilalim daw ng administrasyon ni Bongbong Marcos, bumalik daw ang sigla ng ating ekonomiya. So, binalik din ngayon ang tatay mo sa kulungan. Ay, nako talaga naman. Patay tayo dyan. So, ano to? Gaba? Kay Jolo? Malamang. Pero kasi mga lalabs, mga whites, magtaka ka. Bakit pinakulong ngayon ni Bongbong itong si Bong Revilla? Nananahimik na eh. Tapos na sa kaso, hindi naman siya involved doon sa hindi man siya pinangalanan ni Zaldico doon sa mga inilabas na ebidensya doon sa flood control projects. So, iba yung ikinaso. Dahil para sabihin na may mga ipinakulong si Bongbong Marcos, dahil napakabait ni Bongbong Marcos, tinutuligsa kasi siya ng taong bayan na sabi niya na may maraming magpapasko sa kulungan, hindi daw merry ang kanilang Pasko, pakita pa ng mga malaking kulungan sila ni John Vic, di ba? So, isa si John Vic dito sa nagpakulong din kay Bong Revilla para pagtakpan si Bongbong Marcos sa kanilang mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, si Saldico, si Sandro, si sino pa ba? Martin Romualdez at marami pang iba. Yung mga kasabwat yan, gaya na Amina Pangandaman sa DBM Secretary, yung dating Executive Secretary ni Bongbong Marcos na sino ba ito? Lucas Bersamin. Nasaan na sila? Saldico, saan? Bakit si Bongbong Marcos? Para masabi na, mayroon akong ipinakulong sa aking hanay. Dahil bakit?
lakas CMD presidente nga yata yan si Bong Revilla ng lakas CMD na kung saan ay yun ang partido nila ni Martin Romualdez. So sinakripisyo si Bong Revilla. Hindi na siya senador. At hindi siya involved yan sa mga flood control projects na yan. Pero bakit siya yung pinakulong? Di ba? Ano na natin yun? Dahil ang una-una dyan, yung unang impeachment ni VP Sara ay hindi pumirma ang pamilya ni Bong Revilla. Kay Jolo or sino pa dyan sa kanyang pamilya, walang pumirma. So ngayon, nagalit itong Martin Romualdez at saka si Bongbong Marcos. Dahil ang naisip ng loyalty ng mga Revilla na to ay nasa mga Duterte. Isa yan sa mga grounds. So bakit senador ang ipinakulong ngayon na kung saan ay si Martin Romualdez? Ito pa yung nakakatawa eh. Dahil iginigiit ngayon ni Ping Lacson na talagang wala daw di umanong sapat na ebidensya na magtuturo kay Martin Romualdez at Bongbong Marcos na sila ang mastermind ngayon sa pagnanakaw. Tuta na tuta talaga ito si Pinky, si Coratong Baliling, no? Ayan. Tapos may mga drama-drama sila ngayon para panglihis lang din ng mga issue ngayon sa flood control dahil hindi talaga sila ngayon tatantanan ng taong bayan hangga't walang maipakulong, hangga't hindi maipakulong ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez na siyang utak ng pagnanakaw na to. Tatlo sila ni Saldico. Martin Romualdez, hindi natin alam kung nasa Pilipinas pa ba o nasa ibang bansa na. O kamakailan lang din ito. Mayroong inilabas dito ang Rappler na si Romualdez ay associate by Forbes Park House na nagkakahalaga ng 1.67 billion pesos. O, isa pa to. O, bakit hindi ito inimbestigahan? Bakit si Bong Revilla ang ipinakulong? Diba? Kukuha sila ng mga tao, diskaya. Ipapakulong na diskaya. Tauhan din naman yun ni Bongbong Marcos. O tapos yung tatlo na involved na namang nagnakaw ng pira sa DPWH, yung sila si Hernandez at pinapatalo ng sa sugal sa casino. Ang nagsuli lang ng ilang milyon. So nagsuli, ibig sabihin nagnakaw sila. Pero anong ginawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Dahil nagsuli, sige, magiging state witness pa daw yung tatlong doon. Ganito kabulok ang administrasyon ni BBM. Tapos ngayon, ang ipapakulong si Bong Revilla. Di ayos, di ba? So kakagatin kaya ito ng publiko? Hindi. Karamihan hindi. Mga tanga lang ang naniniwala na si Bong Revilla corrupt. Pero yung pinangalanan ni Saldico na doon sa kanyang mga inilabas na ebidensya, Bongbong Marcos may 100 billion insertion sa 2025 budget at hindi lang yan. Mula umupo si Bongbong Marcos 2023, 24, 25, 26 din, di ba? Andon Sandro, o andon si Martin Romualdez, of course, Saldico at kung sino pa dyan, Lucas Bersa, ito sila eh. Pero pinakulong, Bong Revilla. Si Bunuan ngayon, hindi yan makukulong. Or either si Bunuan yan, ilalaglag din yan gaya Saldico. Titingnan na lang natin sa darating na mga araw.